Welcome sa Tagalog Horoscope. Dito, hatid namin ang iyong pang-araw-araw na horoscope bilang gabay sa pag-ibig, pera, trabaho, kalusugan, at swerte. Narito ang kumpletong horoscope reading para sa iyong zodiac sign sa taong 2025. Mag-subscribe na sa Tagalog Horoscope at tapusin hanggang dulo upang maging handa sa taong ito. Pisces Yearly Horoscope 2025, isang taon ng kalusugan, harmonya, at bagong simula. Ang taong 2025 ay nagdadala ng mga oportunidad para sa pagpapalago sa edukasyon, pamumuhunan sa ari-arian, at pagpapabuti ng kalusugan para sa mga Pisces, lalo na sa unang kalahati ng taon. Samantalang ang ikalawang kalahati naman ng taon ay magbibigay pansin sa mga relasyon, pananalapi, at karera. Ang tamang pagpaplano, disiplina sa paggastos, at epektibong komunikasyon ay magiging susi sa pagkamit ng makabuluhang pag-unlad at pagpapanatili ng kabuuang kalusugan at kapakanan. Ang taon ng 2025 ay maghahatid ng isang dinamikong kombinasyon ng mga pagkakataon at hamon para sa mga Pisces. Sa ilalim ng mga makapangyarihang planetaryong impluwensya, kasama ang paggalaw ni Saturn, Jupiter, Rahu, at Ketu, ang taong ito ay nagtatampok ng kahalagahan ng balanse, proaktibong pagpaplano, at kakayahang mag-adjust. Ang unang kalahati ng taon ay paborable para sa paglago sa edukasyon, pamumuhunan sa ari-arian, at pagpapabuti ng kalusugan, habang ang ikalawang kalahati ay mangangailangan ng sipag at tiyaga sa pamamahala ng mga relasyon, pananalapi, at mga hamon sa karera. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng focus at disiplina, makakamtan ng mga Pisces ang makabuluhang pag-unlad sa buong taon. Pag-ibig at relasyon ng pamilya, sa 2025, ang mga Pisces ay makakaranas ng mga pinaghalong kinalabasan sa kanilang mga relasyon sa pamilya, kasal, at pag-ibig. Ang taon ay magsisimula sa impluwensya ni Saturn sa ikalawang bahay, na maaaring magdulot ng mga minor na tensyon o hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Gayunpaman, ang mga hamong ito ay maaring malampasan sa pamamagitan ng maingat na komunikasyon at pasensya. Ang harmonya sa tahanan ay pangkalahatang paborable sa unang kalahati ng taon, kaya magkakaroon ng mga pagkakataon para sa mga pagtitipon ng pamilya at pagpapaganda ng bahay. Ang mga oportunidad para sa kasal ay malakas sa unang kalahati ng taon, na sinusuportahan ng aspeto ni Jupiter sa ikapitong bahay. Gayunpaman, matapos ang kalagitnaan ng Mayo, ang patuloy na impluwensya ni Rahu at Ketu ay maaaring magdala ng mga minor na hadlang sa harmonya ng kasal o relasyon sa pamilya. Ang mga alalahanin sa kalusugan ng isang asawa o hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga responsibilidad ay maaaring mangailangan ng atensyon at pagsisikap. Ang buhay pag-ibig ay mukhang magaan at puno ng pag-asa sa buong taon. Bagamat ang impluwensya ni Rahu sa ikalimang bahay hanggang kalagitnaan ng Mayo ay maaaring magdulot ng mga paminsang hindi pagkakaunawaan, ito ay madaling malulutas sa pamamagitan ng magsanib na pagsisikap. Ang paborableng transit ni Venus ay magpapalakas ng romantikong koneksyon, nagdudulot ng mas malalim na ugnayan at pagkakaunawaan sa mga Pisces. Ang ikalawang kalahati ng taon ay mangangailangan sa mga Pisces ng pasensya at higit na focus upang mapanatili ang balanse sa mga relasyon. Ang mga pagsisikap na magtayo ng tiwala at itaguyod ang tapat na komunikasyon ay magsisiguro ng pangmatagalang harmonya sa mga ugnayang pampamilya at romantiko. Ang tamang pag-aalaga at pagpapahalaga sa isa't isa sa relasyon ay makakapagpatibay sa bawat isa, na magbibigay daan sa mas malalim na koneksyon at pagmamahalan sa buong taon. Edukasyon. Ang mga Pisces ay makakaranas ng magagandang resulta sa kanilang edukasyon sa taong 2025, lalo na ang mga estudyanteng nag-aaral para sa mas mataas na edukasyon, pagsasanay pang-profesional, o mga malikhaing larangan. Ang paglipat ni Jupiter hanggang kalagitnaan ng Mayo ay magbibigay ng malakas na suporta para sa tagumpay sa akademya, lalo na sa mga estudyanteng nag-aaral sa ibang bansa
o sa mga disiplina na may kinalaman sa paglalakbay. Ang panahong ito ay magbibigay ng mga pagkakataon upang magtagumpay sa mga kompetitibong pagsusulit, makapasok sa mga prestihiyosong institusyon, at makamit ang mga mahahalagang tagumpay sa akademya. Pagkatapos ng kalagitnaan ng Mayo, ang paglipat ni Jupiter sa ika-4 na bahay ay magdudulot ng mga benepisyo para sa mga estudyante sa larangan ng pananaliksik at teknikal na mga disiplina. Gayunpaman, ang mga pagkaabala dulot ng impluwensya ni Rahu at Ketu ay maaaring maging hadlang sa konsentrasyon at konsistensya sa pag-aaral, kaya't kinakailangan ang mas disiplinadong iskediul ng pag-aaral at gabay mula sa mga mentor. Posible ring magkaroon ng mga paglipat para sa edukasyon ngayong taon na magbibigay sa mga Pisces ng pagkakataon na palawakin ang kanilang pananaw at yakapin ang mga bagong oportunidad para sa paglago. Sa pamamagitan ng determinasyon at tiyaga, ang 2025 ay magdudulot ng mga makabuluhang tagumpay sa akademya para sa mga estudyante ng Pisces. Negosyo at karera. Sa 2025, ang mga Pisces ay makakaranas ng isang kombinasyon ng mga pag-unlad at mga hamon sa kanilang negosyo at mga karera. Ang paglago ng negosyo ay maaaring maging katamtaman sa unang kalahati ng taon, dahil ang transit ni Jupiter ay magbibigay ng limitadong suporta sa ika-10 bahay. Gayunpaman, ang impluwensya ni Mercury sa buong taon ay magpapalakas ng mga desisyon na may lohikal na pag-isip at unti-unting pag-usbong sa mga negosyo. Pagkatapos ng kalagitnaan ng Mayo, ang aspeto ni Jupiter sa ika-10 bahay ay magpapabuti ng mga oportunidad sa karera, nag-aalok ng mga pagkakataon para sa promosyon, katatagan sa trabaho, at mga bagong negosyo. Ang mga negosyante ay maaaring mag-isip na maglunsad ng mga startup na may potensyal na magbigay ng malaking benepisyo sa pananalapi. Gayunpaman, ang paglipat ni Saturn sa Pisces sa Marso ay magdadala ng mga dagdag na gawain at mga pagkaantala sa mga resulta na magpapakita ng pangangailangan para sa pasensya at tibay ng loob. Para sa mga naghahanap ng trabaho, ang unang kalahati ng taon ay maaaring magdulot ng mga hamon sa lugar ng trabaho o hindi kasiyahan dulot ng mga isyu ng politika o tensyon sa mga kasamahan. Pagkatapos ng Mayo, ang paglipat ni Ketu sa ika-6 na bahay ay magpapabuti ng katatagan sa trabaho at magdadala ng mas maraming oportunidad para sa propesyonal na paglago. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa pangmatagalang pagpaplano at kakayahang mag-adjust, makakamtan ng mga Pisces ang makabuluhang pag-unlad sa kanilang karera bago matapos ang taon. Kondisyong pinansyal. Ang mga kinalabasan sa pinansyal ng mga Pisces sa 2025 ay may halong magagandang oportunidad at mga hamon na may mga positibong kita na balansihin ng pagtaas ng mga gastusin. Nagsisimula ang taon ng positibo dahil sa aspeto ni Jupiter sa bahay ng kita na nagbibigay ng suporta sa mga kita mula sa mga pamumuhunan sa stocks at mutual funds. Ang pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa negosyo ay nagpapalakas din sa katatagan sa pinansyal sa unang kalahati ng taon. Ang mga ganitong uri ng pamumuhunan ay nagbibigay ng magandang pagkakataon para mapalago ang kita at magtagumpay sa mga long-term na financial goals. Gayunpaman, pagkatapos ng kalagitnaan ng Mayo, ang paglipat ni Jupiter sa ika-4 na bahay ay maaaring magdulot ng mga karagdagang gastusin kaugnay ng pangangalaga sa kalusugan, mga pangangailangan ng pamilya, o pagbabago sa pamumuhay. Ang mga gastusing ito ay maaaring magdulot ng pressure sa pinansyal na kalagayan, kaya't magiging mahalaga ang pagpaplano ng mga gastusin at pag-iwas sa mga hindi planadong pagbili. Ang retrogradong posisyon ni Saturn mula Hunyo hanggang Setyembre ay maaari pang magdagdag ng mga komplikasyon, kaya't magiging kritikal ang masusing pagbudget at ang mga estratehikong plano sa pera upang maiwasan ang mga pagsubok sa pinansyal. Sa kabila ng mga hamong ito, ang paborableng paglipat ni Mars noong Marso ay magbibigay ng pagtaas ng kita at makakatulong upang mapanatili ang katatagan sa pinansyal. Upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang paggastos,
Ang mga Pisces ay pinapayuhang mag-focus sa pangmatagalang layunin sa pagtitipid at magtakda ng mga layunin sa pagsasama ng mga disiplina sa kanilang paggastos. Sa pamamagitan ng wastong pagpaplano at pag-iwas sa impulsibong pagbili, magagampanan ng mga Pisces ang mga 70%, 80% ng kanilang mga layunin sa pinansyal para sa taon. Mga ari-arian ang mga bagay na may kaugnayan sa ari-arian at sasakyan sa 2025 ay magiging paborable sa unang kalahati ng taon. Hanggang kalagitnaan ng Mayo, ang suportang impluwensya ni Jupiter ay magbibigay ng mga pagkakataon para sa matagumpay na pagbili ng lupa, mga proyekto ng pagtatayo ng bahay, at mga desisyon na may kinalaman sa sasakyan. Ang panahong ito ay ideal para tapusin ang mga transaksyon at magpatuloy sa mga proyektong naantala o naipon na. Kung ikaw ay naghahanap ng ari-arian o plano mong magtayo ng bahay, ito ang tamang panahon upang gawin ang mga hakbang at tapusin ang mga bagay na matagal nang nakatambak. Pagkatapos ng kalagitnaan ng Mayo, ang paglipat ni Jupiter sa ika-4 na bahay ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon, tulad ng pagkaantala sa konstruksyon ng bahay o mga hamon sa mga deal sa ari-arian. Maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang issue o pagkabigo sa mga transaksyon, kaya't kinakailangan ang masusing pagsusuri at pagpaplano bago pumasok sa mga kasunduan. Katulad din ng mga pagbili ng sasakyan, maaaring magdulot ng hindi kasiyahan o mga hindi inaasahang problema ang pagbili ng sasakyan pagkatapos ng Mayo. Kaya't inirerekomenda na kumpletuhin ang mga deal sa ari-arian at sasakyan bago ang kalagitnaan ng Mayo upang maiwasan ang mga aberya at makamit ang matagumpay na resulta. Ang tamang paghahanda at pagbabalik loob sa mga personal na plano ay makakatulong upang makamit ang magagandang resulta sa mga usaping ari-arian at sasakyan. Kalusugan at kabutihan. Ang kalusugan ay mangangailangan ng patuloy na atensyon mula sa mga Pisces sa 2025. Nagsisimula ang taon na may mga hamon dulot ng impluwensya ni Rahu sa unang bahay, na maaaring magdulot ng mga hindi karaniwang problema sa kalusugan tulad ng mga viral fever tuwing Enero at Pebrero. Mahalaga na maglaan ng oras para sa wastong pagpapahinga at pagpapalakas ng immune system sa mga unang buwan ng taon upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga virus. Para sa mga may diabetes, inirerekomenda ang mga pagbabago sa pamumuhay mula Marso hanggang Abril upang mahusay na mapamahalaan ang kanilang kondisyon. Dapat ding maging maingat sa dieta at masusing sundin ang mga payo ng doktor upang maiwasan ang mga komplikasyon. Ang retrogradong posisyon ni Saturn at ang paglipat ni Rahu sa ika-12 bahay mula Hulyo hanggang Oktubre ay maaaring magpalala ng mga sakit na dulot ng stress, kabilang ang insomnia at hypertension. Ang mga Pisces na madaling ma-stress ay dapat maglaan ng oras para sa pagpapahinga at relaxation upang mapanatili ang balanse ng katawan at isipan. Ang paglipat ni Saturn sa Pisces sa buong taon ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kalusugan mula sa oras-oras, na nagiging sanhi ng mga di umano'y hindi balanseng pagkain, pagkapagod, at mga problema sa kasukasuan tulad ng sakit sa mga braso, baywang o tuhod. Mahalagang magkaroon ng tamang ehersisyo at regular na pagsusuri sa kalusugan upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng Mayo, ang paborableng paglipat ni Jupiter ay magbibigay ng suporta sa paggaling at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan. Ang mga Pisces ay kailangang magsagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kalusugan, tulad ng regular na ehersisyo, yoga, balansing dieta, at paggamit ng mga pamamaraan sa pamamahala ng stress. Ang pagpapahalaga sa mental at pisikal na kalusugan ay magiging kritikal sa buong taon upang mapanatili ang sigla at malusog na pangangatawan. Kailangan ding maglaan ng panahon para sa self-care at magpahinga upang maiwasan ang mga pagka-burnout o sobrang pagod na maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa kalusugan. Maswerteng elemento para sa Pisces sa 2025. Sa 2025,
ang mga Pisces ay magkakaroon ng mga maswerteng pagkakataon na makikinabang sa ilang mga espesyal na elemento. Ang unang bahagi ng taon, mula Enero hanggang Mayo, ay magdadala ng maraming positibong pagkakataon sa larangan ng edukasyon, karera, at mga pinansyal na transaksyon. Ang impluwensya ni Jupiter sa mga unang buwan ng taon ay magsisilbing gabay sa mga Pisces upang makamit ang mga layunin nilang pang-edukasyon at propesyonal. Sa kabilang banda, ang huling bahagi ng taon, mula Hunyo hanggang Disyembre, ay magsisilbing panahon ng mga pagsubok ngunit magbibigay rin ng pagkakataon para sa mga personal na pagbabago at pagpapabuti ng mga relasyon. Kaya't ang mga Pisces ay inaasahang makakamit ang mga tagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Ang mga Pisces ay magkakaroon ng mas maraming swerte sa larangan ng pinansya sa unang kalahati ng taon, kaya't ang mga pamumuhunan at negosasyon ay magiging paborable sa kanila. Ang paborableng aspeto ni Jupiter sa mga proyektong may kinalaman sa edukasyon at karera ay magbibigay ng dagdag na lakas at inspirasyon upang magsikap at magtagumpay. Para sa mga Pisces na may mga proyekto sa bahay o sasakyan, ang unang kalahati ng taon ay magbibigay ng pagkakataon upang mapalago ang mga ito. Mga katangian na makakatulong sa Pisces sa 2025. 1. Pagtitiis at pagkakaroon ng pananampalataya. Ang mga Pisces ay may likas na lakas ng loob at kakayahang magtiyaga sa harap ng mga pagsubok. Sa 2025, ang katangiang ito ay magdadala ng malaking tulong sa kanila, lalo na sa mga oras na kailangang magpursige upang makamit ang kanilang mga layunin. Ang pagtitiis at pananalig na ang mga bagay ay magiging maayos ay magsisilbing gabay nila upang malampasan ang mga hamon sa kalusugan, trabaho, at personal na buhay. 2. Empatya at pag-unawa. Ang mga Pisces ay kilala sa kanilang malalim na empatya at kakayahang makiramay sa iba. Ang katangiang ito ay makakatulong sa kanila upang mapanatili ang magandang ugnayan sa pamilya, kaibigan, at mga katrabaho. Sa 2025, ang pagpapakita ng malasakit at pag-unawa sa mga mahal sa buhay ay magpapalakas sa mga relasyon at magbibigay daan sa mas matibay na koneksyon sa mga tao sa kanilang paligid. 3. Kreatibidad at pagkamalikhain. Ang mga Pisces ay may natural na kakayahan sa larangan ng sining, musika, at iba pang mga malikhaing gawain. Sa 2025, ang pagiging malikhain ng mga Pisces ay magdadala sa kanila ng mga bagong oportunidad sa trabaho at negosyo. Ang pagpapalawak ng kanilang mga ideya at kakayahan sa sining o iba pang larangan ng malikhaing ekspresyon ay magpapalago ng kanilang mga personal na proyekto at magdadala ng kasiyahan sa kanila. 4. Intuisyon at pagpapasya. Ang mga Pisces ay may mahusay na intuisyon na makakatulong sa kanila upang gumawa ng tamang desisyon, lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon. Sa 2025, ang pagpapahalaga sa kanilang inner guidance ay magbibigay sa kanila ng malinaw na direksyon, lalo na sa mga aspetong may kinalaman sa pinansya, relasyon, at karera. Ang paggamit ng kanilang intuition ay magsisilbing gabay sa kanilang mga hakbang at magbibigay sa kanila ng pagkakataon na maiwasan ang mga potensyal na problema. 5. Pagkakaroon ng malasakit sa sarili. Ang pagpapahalaga sa kalusugan at kapakanan ng sarili ay magiging mahalaga sa 2025. Ang pagiging bukas sa pag-aalaga sa katawan at isipan ay magbibigay ng matibay na pundasyon para sa mga Pisces upang malampasan ang mga pagsubok sa kalusugan at emosyonal na aspeto ng kanilang buhay. Ang pagkakaroon ng tamang disiplina at oras para sa sarili ay magiging susi sa tagumpay at kasiyahan sa buong taon. Sa paggamit ng mga maswerteng pagkakataon at sa pagtangkilik sa mga katangiang ito, ang mga Pisces ay tiyak na makakamtan ang tagumpay at kasiyahan sa 2025. Buwan ng pagsusuri, Enero, magtuon ng pansin sa pagpapamahala ng mga viral fever at magpatuloy sa mga layunin sa edukasyon. Magandang pagkakataon para sa mga usaping ari-arian, kaya't dapat magplano at magpatuloy sa mga transaksyon na may kaugnayan sa lupa at bahay.
Pebrero, magkakaroon ng mga oportunidad sa mas mataas na edukasyon at pagpaplano ng pinansyal. Mag-ingat sa kalusugan at mag-monitor ng mga sintomas upang agad matugunan kung kinakailangan. Marso, maaaring tumaas ang mga workload at may mga posibleng hamon sa kalusugan. Mag-focus sa iyong karera at maglaan ng oras para magpahinga at mag-recharge. Abril, magkakaroon ng magagandang resulta sa mga pag-aaral at relasyon. Iwasan ang mga mapanganib na pamumuhunan at tumutok sa mga gawaing magdadala ng mga positibong pagbabago sa buhay. Mayo, ang paborableng paglipat ni Jupiter ay magpapabuti ng mga pagkakataon sa pinansyal at paglago ng karera. Palakasin ang samahan at pagkakaisa sa pamilya. Hunyo, tumataas ang mga gastusin, kaya't kinakailangan ang maingat na pagbudget. Mahalaga ang pamamahala ng kalusugan upang maiwasan ang mga problema dulot ng stress. Hulyo, ang retrogradong Saturn ay makakaapekto sa mga workload, kaya't maglaan ng oras para magpahinga at mag-focus sa stress management. Agosto, magkakaroon ng mga pagpapabuti sa relasyon at progreso sa edukasyon. Iwasan ang hindi kinakailangang paggastos at tutok sa pagpaplano ng mga investments. Setyembre, matatag na paglago sa karera, ngunit kailangan pa ring tutukan ang kalusugan at kaligayahan sa pamilya. Oktubre, magiging mas magaan ang pinansyal na sitwasyon at makakakita ng progreso sa mga transaksyon sa ari-arian. Nobyembre, magagandang pag-unlad sa buhay, pag-ibig at mga tagumpay sa propesyon. Magsikap pa upang mapanatili ang positibong takbo ng buhay. Disyembre, isang malakas na pagtatapos ng taon na may tagumpay sa personal at profesional na buhay. Patuloy na mag-focus sa paglago at pagbuo ng mga bagong oportunidad. Mga pangunahing kahalagahan, kalusugan, ang pagpapatuloy ng tamang pangangalaga sa sarili at pamamahala ng stress ay napakahalaga upang malampasan ang mga hamon sa kalusugan sa 2025. Dahil sa mga posibleng stress at kalusugan na dulot ng impluensya ng mga planeta, partikular ang retrogradong Saturn at Rahu, magiging mahalaga ang pagkakaroon ng balancing lifestyle at regular na pahinga. Ang pagiging maagap sa pag-aalaga sa sarili at pagtutok sa mga stress-relieving activities tulad ng yoga, meditation, o simpleng paglalakad ay makakatulong sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Magsagawa ng mga hakbang upang matutunan kung paano kontrolin ang iyong emosyon at alalahanin upang makaiwas sa mga problema sa mental at pisikal na kalusugan. Sa ganitong paraan, makakaya ng Pisces na pamahalaan ang mga hamon sa kalusugan sa buong taon. Karera, magkakaroon ng mga pagkakataon para sa paglago sa karera pagkatapos ng Mayo, kaya't ang pagiging matatag at matyaga ay magiging susi sa pagtanggap at pagtagumpayan ng mga hamon sa propesyonal na buhay. Bagamat may mga pagsubok na kailangang pagdaanan, gaya ng mga workload na tumataas at ilang mga hindi pagkakaunawaan sa mga kasamahan sa trabaho, ang positibong pananaw at pagtutok sa mga layunin ay makakatulong sa pag-abot ng tagumpay. Pagkatapos ng Mayo, ang mga Pisces ay maaaring makaranas ng mga promosyon, bagong proyekto, o mga pagkakataon na magdudulot ng pagpapabuti sa kanilang trabaho o negosyo. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at adaptasyon sa mga pagbabago ay makakatulong sa paglago at tagumpay sa karera. Edukasyon, magandang panahon para sa mga Pisces na nag-aaral sa 2025, lalo na para sa mga mag-aaral na nakatutok sa mas mataas na edukasyon, mga teknikal na larangan, o mga kursong may kinalaman sa pananaliksik. Ang mga unang buwan ng taon ay magbibigay ng mga pagkakataon upang magtagumpay sa mga exam at makuha ang mga admission sa mga prestihiyosong universidad o paaralan. Ang paborableng impluensya ng Jupiter ay magbibigay ng lakas at suporta sa mga mag-aaral na nagpaplanong mag-aral sa ibang bansa o magsagawa ng mga proyekto sa ibang lugar. Gayunpaman, kailangan ng masusing konsentrasyon at dedikasyon mula sa mga mag-aaral upang magtagumpay,
kaya't ang pagtatakda ng mga malinaw na layunin at masinop na pag-aaral ay magiging susi sa tagumpay. Ang mga Pisces ay magtatamo ng magagandang resulta sa kanilang akademikong pagsusumikap kung sila ay magpapatuloy sa pagbibigay pansin sa kanilang edukasyon. Pinansyal na kalagayan. Ang kalagayan sa pinansya ng mga Pisces ay magkakaroon ng mga pag-angat at pagbaba sa 2025, kaya't ang tamang pagpaplano at maingat na paggastos ay magiging susi sa pagpapanatili ng pinansyal na katatagan. Sa unang kalahati ng taon, ang mga Pisces ay maaaring makakita ng mga oportunidad upang mapalago ang kanilang mga kita, ngunit ang mga gastos ay maaaring tumaas pagkatapos ng Mayo. Dapat maging maingat sa pamamahagi ng pondo, lalo na sa mga buwan kung kailan ang mga gastos ay malaki, tulad ng sa kalusugan at pangangalaga sa pamilya. Ang disiplina sa paggastos at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang pagbili ay magpapalakas sa kanilang pinansyal na kalagayan. Gamitin ang mga paborableng pagkakataon upang makapag-ipon at mag-invest sa mga proyektong may potensyal na magbigay ng magandang kita sa hinaharap. Relasyon. Ang mga Pisces ay makakaranas ng mga pagsubok sa relasyon, ngunit sa tamang effort at pangunawa, mapapalakas ang mga ugnayang pampamilya at romantiko. Sa unang kalahati ng taon, makakaranas ng mga magagandang pagbabago sa mga relasyon, ngunit pagkatapos ng Mayo, ang impluwensya ng Rahu at Ketu ay maaaring magdulot ng ilang pagsubok sa pamilya at pagmumulan ng hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtutok sa bukas na komunikasyon at pagpapakita ng pag-unawa, magtatagumpay ang mga Pisces sa pagpapabuti ng mga relasyon. Magiging mahalaga ang pagkakaroon ng oras para sa pamilya at pag-aalaga sa mga romantikong ugnayan upang mapanatili ang balanse at pagkakasunduan. Ang pagiging handa sa mga kompromiso at pagpapakita ng malasakit ay makakatulong sa pagpapalakas ng relasyon sa buong taon. Ari-arian at sasakyan. Ang unang kalahati ng taon ay pinakamainam para sa mga Pisces na may mga plano na bumili ng ari-arian o sasakyan. Ang impluwensya ni Jupiter sa unang bahagi ng taon ay nagbibigay ng pabor sa mga transaksyon na may kaugnayan sa bahay at lupa pati na rin sa mga plano para sa sasakyan. Kung magpaplano ng mga pagbili o pag-aari, ang mga Pisces ay may mataas na tsansa na magtagumpay sa mga negosasyon at makuha ang nais nilang ari-arian o sasakyan. Gayunpaman, pagkatapos ng Mayo, ang ilang mga delay o pagkaantala sa mga proyekto sa bahay o sasakyan ay maaaring mangyari. Kaya't mahalaga na magpatuloy ng maingat na pagpaplano at siguraduhing lahat ng detalye ay isinasaalang-alang bago magsimula ng mga bagong proyekto. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga paborableng panahon at maagap na pagtugon sa mga hamon, ang mga Pisces ay makakamit ang tagumpay at paglago sa 2025 at mapapalakas ang kanilang personal na kabutihan at kasiyahan. Panalangin ang pagpapahayag para sa good luck, kalusugan, kasaganaan, at pag-unlad. Panginoon, sa iyong walang hangang kabutihan at pagmamahal, lumalapit ako sa iyo ngayon ng may pusong puno ng pasasalamat. Sa 2025, inaasam ko ang iyong patnubay at pagpapala upang magtagumpay ako sa lahat ng aspeto ng aking buhay, kalusugan, kasaganaan, at kabutihan. Panginoon, hinihiling ko na bigyan mo ako ng masaganang kalusugan, malayo sa sakit at karamdaman. Ipinagpapasalamat ko ang bawat araw ng malusog na katawan at matatag na kalusugan. Naway maging gabay mo ako sa pamumuhay ng may balansing pagkain, sapat na pahinga, at tamang pag-aalaga sa aking katawan. Ipinapanalangin ko na tulungan mo akong malampasan ang anumang pagsubok na maaaring magdulot ng pag-aalala sa aking kalusugan. Panginoon, hinihiling ko rin ang iyong pagpapala sa aking mga hangarin at pagsusumikap upang magtagumpay sa buhay. Naway gabayan mo ako sa bawat hakbang ko tungo sa mas magandang bukas, sa pag-abot ng mga layunin, sa bawat oportunidad, at sa mga magagandang pagkakataon na darating sa aking buhay. Ipagkaloob mo sa akin ang lakas at tapang na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at hamon.
Panginoon, ang aking puso ay puno ng pasasalamat sa mga biyaya ng kasaganaan at tagumpay na iyong ipagkakaloob. Naway magbukas sa akin ang mga pintuan ng oportunidad sa aking pinansyal na aspeto, sa negosyo, at sa aking pang-araw-araw na buhay. Ipinagpapasalamat ko ang mga magagandang pagkakataon na magdudulot ng kaligayahan at kasaganaan sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Panginoon, tulungan mo akong maging bukas sa pagyabong ng mga biyaya at pagpapala sa aking buhay. Naway magkaroon ako ng pananampalataya at positibong pananaw upang makita ang mga oportunidad na inyong inilatag para sa akin. Gabayan mo po ako sa pagpaplano ng aking mga hakbang at mga desisyon upang makamit ko ang tunay na kasaganaan at kasiyahan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal at pagpapala. Naway magpatuloy ang iyong gabay sa bawat aspeto ng aking buhay, sa aking kalusugan, sa aking negosyo, sa aking relasyon, at sa bawat aspeto ng aking buhay. Amen. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.